Well, may nakakalungkot lang na nangyayari. Yun, na-scam kami. So, meron ako ng content. First of all, congrats sa mga nanalo. May nakakalungkot lang na nangyayari. So, ayan, nagbibigay kami nung yung cash prize kasi syempre GCash lang naman or bank. Nabigay na namin yung isang winner namin kay ma'am. Okay naman siya. Then kay Sir Rafi Bagadyong. Unfortunately, merong isang nagpanggap na si Sir Rafi. And ayun, naunahan siya na nabigay yung GCash number, which is na-transfer naman namin. Siyempre, alam mo na, excited din ako magbigay ng prize, ng paraffle. Yun, nabigay ko yung 1,000. And actually, bigyan nag-message si Sir Rafi ng mga afternoon yata. So ngayon is Sunday. Sunday. Okay, Sunday. Pero kagabi kasi may nag-message kagad na Rafi Bagadyong din. Pero alam ko kasi si Sir Rafi, regular customer namin yan. So matagal na yung supporter ng Running Gears Manila. So talagang familiar ako sa name niya. Unfortunately lang, kagabi kasi nag-message mga 11 o'clock yung isang seller ko na nakachat ni Sir Rafi. Yun nga, binigay yung ako naman medyo siguro antok na rin ako na pagod na ako. So, sinend ko. Then, medyo na-off na ako noong una na sabi ko parang iba yung GCash number. So, talaga, fault ko yun. So, at least ngayon alam ko na ayoko kasi pahirapan yung pagkuha ng prize. Gusto ko madali makuha. Ayoko naman nang sabihin, dami hiningin, dami nang bine-verify, ang tagal-tagal isend. So, pero, ngayon, natutunan ko, lesson is, dapat pala ganun. So, although 1,000 pesos lang naman, doon na yun, bahala na siya kung yan yung GCash number na yun, yan yung GCash number ng scammer. So, kung kilala nyo yan, chat nyo kami sa page kasi gusto kong malaman kung bakit niya kailangan gawin yung mga ganung bagay, di ba? Although, syempre, alam naman natin yan, may mga tao talaga masasama na gusto mong laman ng kapwa, hindi marunong magbanat ng sariling buto. So, well, sa akin kasi, pagdating sa ganyan kasi, hindi lang naman ako, bilang negosyante, matagal na rin naman ako nabubuhay sa mundo. Marami nang scam din sa akin. Naalala ko nga dati nung bata pa, siguro mga 15 years old ako, nag-work ako sa isang store, tindahan ng mga tusino yun, mga frozen goods, ganun. So, first time ko na-scam, talagang yung feel mo na parang, shit, ano nangyari? Na, yun, nagbabantay ka, sabi sa akin, may bibilin, tapos magbabayad ng malaking pera, parang 500. Although 500 lang naman yun, parang hindi ko alam kung ano nangyari talaga, hindi ko na maalala masyado. Pero parang, buo yung pera, papapalitan, gano'n, something like that. Then, binigay ko na may 500. Nung time na yun, yung 500 sobrang laki nun kasi nung time na yun, siguro mga 15, 14 ako, nagtatrabaho ako sa tindahan ng frozen goods, ng mga tusino. So, alam mo yun, na parang sabi, babalik, nataranta. Siyempre, bago lang din ako doon, parang third day ko pa lang doon. Hindi na siya bumalik, parang hantay ako na hintay para ibalik yung 500 or na magpapapalit lang siya. Nakuha niya na yung item. Tapos, alam mo yun, parang, siyempre bata. So, well, lesson learned, talagang parang binuhusan ng malamig na tubig noon. And hindi lang naman din yan. One time din, na-scam din ako kasi, siguro nasa mga 20s ako noon, may ligaw sa sapatos or so parang nabentahan ako na nag-trade kami ng shoes. Mayroon akong Kobe na tinrade, original yun sa akin. Then bago yung LeBron, so hype na hype. So tinradean ako, nag-add pa ako ng cash. Kasi nga mas signature yung inaano niya, yung LeBron na nilalabas niya. Then pag-uwi ko, parang nung malis na, parang feeling ko, parang peke yung LeBron. Which is, yun nga, unfortunately, napatunayan ko nga na fake yun. So, nawalan na ako ng shoes na original.
nawalan pa ako ng pera na cash. Parang 1,000 or 2,000 yata yung inad ko nun. So, yun. Masasabi ko lang, kaya ako galit na galit ako sa mga scammer, guys. Hindi tama. Hindi tama na, lalo na ito sabi ko sa Facebook, dami talagang scammer dyan. Dami talagang nang-scam, gusto mangdaya ng kapwa, manglamang. Pero at the end of the day, nasa sa atin din kung paano tayo magpa-apekto eh. Kasi wala tayong magagawa eh. Nag-check ako kung paano ko i-report sa GCash. Then, sabi ng GCash, hindi nila mababalik yung pera. So, para kailangan ko pa mag-file ng police report para ma-block yung GCash number na yun. Pero, siguro sa akin is, sige, sa kanya na yun, 1,000 lang yan. Marami pang blessings na bibigay si Lord sa atin na gumagawa ng maayos. So sinearch ko yung mobile number na pinag-GCashan ko. So, sabihin ko yung GCash number na para tandaan nyo na yun. Ang GCash number niyan is 0963-251-5254. Okay? So, ang name nito is GR, tapos asterisk E. So, malamang baka Grace to. Grace, tapos S yung last name niya. So, sinanap ko yung number na yan. So, yun. Yan, yung number na yan, yan is chinek ko, ginugol ko. So, nasa online alerto siya. Pero, dito naman, umpisa mo natin sa Team Manaoy. So, dito si Team Manaoy, chinek ko yan. And nakita ko, yung number na yan, related dito sa sa Princess Dayan Tamayo. So, binigay niya kasi yung GCash number niya rito eh. So, kinlik ko na yan. Hinanap ko rin yung Princess Dayan Tamayo na yan. Then, nakita ko ito. So, tingin ko scammer din to. Ano lang to? Fake account din to. Kasi talaga sumasali siya sa mga raffle, ganun. So, sa tingin ko, ano lang to. So, hindi ko na i-message or what. Kasi, malamang hindi rin naman sasagot yan. So, dito naman, sa online alert to, makikita mo dito. Hinahanap ko yung number niyan eh. Ayan, scammer. So, lagay natin yung number ng scammer dito. Yan. So, nabiktima niya to si Sarah. Sabi niya, nag-post siya, nakakalungkot po yung nangyari sa akin nung Sabado ng gabi. Nanalo ako sa isang giveaway dito sa FB. So, September 2 to And guess what? Grand prize pa, worth 500 GCash. At naunahan ako mag-PM dahil walang net sa amin. Maulan kasi. Nakakayak talaga ang laking halaga nun sa amin, lalo na't magsasaka lang mister ko. Carmine nawa yung kumuha ng prize ko. Mag-ingat po tayong lahat. Dami ng anak ngayon ni Satanas. Ayaw magbalat ng buto. Gusto laging easy makakuha ng pera. So, yan. Pinost niya yung GCash. GCash niya po ng scammer. Yan. 0963-251-5254. Yan. Naka-GR. Yan. Malamang Grace ngayon. Masaya sana yung kumain ng pinagpaguro ng iba. Well, totoo yung nakakasama ng loob yan. Nanalo ka tapos ganun yung nangyari, di ba? Nakaka-bad trip talaga rin yun. Nakakaawa din siya kasi nga syempre, di ba? Hindi naman ganun kadali manalo sa mga sa mga ganyan. So, check mo yan, no? Lock profile din. So, eto naman naging ito yun, no? So, basa rin naman mga comments. Syempre, gusto ko malaman ano nangyari. So, sabi nung isang commenter doon, bakit di nag-fact check muna yung page? It smells something fishy. Actually, pinaghahanyalaan nung isang commenter yung page na baka gawa-gawa lang yung page or baka nagpakawala lang yung page ng ganun. Pero, ganyan, kaya nga po sabi ni Sarah, kaya nga po di daw nila bine-verify. So, di din fault yun nabigay ng personal dali lang. Ayan. So, actually, kasalanan ng page nga rin yun. Na bakit nila ni-release ka? Katulad ko. Pero, ang pinagkaiba namin, yung page yata na sinalihan nila is hindi
hindi na binigay sa kanya yung price. Eh ako naman, syempre, ayoko naman ng ganun. Ang na-scam is yung page mismo. Hindi naman yung winner eh. So, bigyan natin sa winner. Tama naman ngayon, kachat ko na si Sir Rafi Bagadyong. Sobrang check ko yung, yung history. 2023, nag-order siya lagi sa amin. Hanggang ngayon, nag-order siya lagi. So talagang supporter yan. Sabi ko naman, hindi mo naman kailangang bumili para suportahan ako. Mag-share ka lang, nakikita ko, mag-share ka lang, mag-like, kung ano, may paramdam sa page ko. Lalo na dyan sa Facebook, sa YouTube ngayon, tinatry namin pataasin yung subscriber namin sa YouTube. Mali natin, di ba? Hindi naman, baka ito isa yung avenue para at least mas malawak yung masakop ng Running Ghost Manila ng Max Saints. So gusto ko palakihin yung business. And of course, syempre, part din naman yun is to help yung community natin kahit papano. Number one is, yun nga, para makaiwas sa mga scammers. So yun naman talaga yung dito sa community. Sabi ko nga, hindi ako nagbebenta ng item lang. Ang binebenta ko is yung service na at least meron kayong mabibila na alam nyo na kampante kayo na alam nyo hindi kayo may scam dahil alam nyo legit yung seller. So ganun, saka kung may problem, mababalikan nyo kami. Yan, yung sasabi ko lagi, customer service. Kasi galing ako sa call center 15 years ako sa call centers, guys. And sa customer service talaga ako. And kahit nung bata pa lang ako, 16 years old, nag-start ako, mag-work ako sa Jollibee, Red Ribbon, yan, puro customer service yung mga work ko niya kasi nasa dining ako eh. Dining crew ako eh. So, alam mo yung customer service talaga. So, number one yan sa akin. Bago yung sales, customer service muna. Then, after ng sales, customer service pa rin. Kasi may after sales tayo. Ang number one sa akin is yung loyalty nyo, guys, na babalik at babalik pa rin kayo dahil first, nagustuhan nyo yung product. Pangalawa, mas madali kami kausap. Pangatlo, secured kayo na meron kayong peace of mind na, alam niyo yun, na nandito lang kami, na hindi kayo lolokohin nung page na to, nung shop na to, namin, okay? Share ko lang, medyo mahaba na pala itong ko. So, yun, mga comment dito, grabe na may scammer. So, yun, yung mga scammer dyan, may araw din kayo, bahala na Diyos sa inyo. Alam ko may pangangailangan din kayo, pero guys, lahat tayo may pangangailangan. Hindi tama yung ganyan, hindi tama yung ganyan. So, ayan, pinakita ko lang yung name sa Gcash, so ingat kayo. So, sa amin is, ganun talaga. Nangyari na yung hindi inaasahan. Well, ganun talaga. So, yun, congrats na lang kila Cesar Rafi Bagadyong, yung totoo. So, eto, mayroong gumawa na account lang niya. Well, ganun talaga. Meron pa kami natin na isang winner, si Reseller 23, si Enteng. Alam ko to si Enteng, ano rin namin to eh. Regular customer din namin, naging customer na rin namin. So, yung mga t-shirt din, guys. Yung mga t-shirt, chat nyo kami sa Running Gears Manila, sabihin nyo kay nanalo. Sabihin nyo na rin yung YouTube, kung ano yung name nyo sa YouTube, para at least alam namin, mabiverify namin. Para mabigay nyo rin yung design na gusto nyo, yung size, and yung color, kung black or white. Nakakainayang, syempre. Pera pa rin yun. And, actually, siguro hindi yung pera, more on yung para nakakainis kasi niisahan ka, naloko ka. Well, ang problema kasi is, yun nga, minsan tiwala tayo sa mga tao, pero yun, lolokohin din pala tayo. Akala natin, ganun-ganun lang. So, well, ganun talaga. Marami pa tayong pagkikwentuhan. And siguro, at least, ang nagustuhan ko lang dito, at least meron ako naging content. Nakausap ko rin kayo. So, please like and subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Like nyo na lang to, please. Kung pwedeng heart. So, comment din kayo kung may experience kayo na na-scam kayo. Sabihin nyo. Then, para at least alam natin, di ba? Yun. So, mali ko. And, bombing lang. So, sige. Bukas, this New Year, nasa Batangas kami. Punta kami sa Batangas. So, mag-beach muna kami. So, yun, baka mag-shoot ako ng konting video. Baka mag-vlog tayo ng konti. So, abangan nyo yan. So, subscribe.
And like nyo tong video na to, please, please, please. Kung pwede, panoorin nyo lahat ng videos ko. Kahit na, ano, para makatulong sa akin. Kailangan ko ng 5,000 na 4,000 na watch hours para ma-monetize tong YouTube channel ko. So, gusto ko maging transparent. Siyempre, gusto ko naman kumita tong YouTube. Gusto kong lumaki to. Pero siyempre, kapag lumaki to, siyempre, asahan nyo, kasama kayo. Okay? So, thank you. And this is Mike. Peace out.